Hello mga kainday. Ayan, update tayo sa mga nagtatanong kung magkano yung magagastos papunta rito sa Croatia. So ayan, titignan natin yung kodigo natin. Kodigo. So ang tanong dito is magkano nga ba talaga ang kailangan ihanda bago makarating sa Croatia bilang OFW. Kung galing ka sa Pilipinas at dumaan ka sa agency, ito ang karaniwang gastos. Medical, documents processing, visa, at saka pocket money. So hindi muna natin hindi ko muna ilalagay dito yung processing, okay? Processing, hindi, yung placement fee pala, sorry. So ngayon, dito tayo sa medical exam. Ang medical exam is nagre-range ng 2,500 to 8,000. Lalakihan ko na lang. Basta hindi siya bababa ng 2,500. Okay? Estimate, ano na lang yan, yung padagdag ko na lang yung 8,000 kasi hindi naman lahat-lahat ng nagmi-medical is fit to work agad. So sa mga naswertihan, isang medical lang 2,500 pa yung nasagap ko, hindi ko alam, depende kasi din yan sa kanang clinic or sa kung saan kayo magme-medical. So 2,500 to 8,000 ang medical. So about naman sa medical, kung ano yung i-medical sa inyo, ayun ang hindi ko pa maisasagot kasi tatanong pa natin yan. So ang document processing is 2,000 to 4,000 pesos. Pesos to Ang documents processing, bakit malaki? Kasi NBI, kukuha ka pa ng NBI tapos ipapa-apostil mo pa. Kasi ang balita ko ngayon, lahat ng documents ipapa-apostil eh. So yung certificate of employment, i-apostil din yun. Ewan ko kung parang ang diploma, ipapa-apostil din. Lahat ng requirements mo, authenticated, apostil na siya lahat. Pati certificate of training mo, lahat yan. Balita ko lang, binalita ko na lang natin. Kasi sa amin dati, pina-apostil NBI. Lalo pa, kung sa Pinas manggagaling. Kasi ako, cross country ako noon, apostil na nga ang NBI. 2021 pa yun, way back 2021. Ngayon, nagkahigpitan na lalo, sobrang higpit na ngayon. Sobrang dami na ng requirements. Ang tagal pa ng proseso ng working permit. Pero sa kakilala ko, more than 3,000 ang nabayaran niya sa agency. Kulang-kulang kalahating taon siya bago nakapunta rito. So, kasi tanda ako, December siya nag-apply eh. Ganon, process na. And June siya nakapunta rito yata. Oo, parang ganon. So next tayo sa visa via BFS kasi walang embassy ng Croatia sa Pilipinas. So ang range doon is nasa 10,500 yung bayad ng visa. So ang visa naman, maswertehan ka 2 buwan. Darating na yung pinakamatagal na ata yun kasi sa amin dati 1 month mahigit din yata yun sa akin dati. 2021 pa, hindi pa strict dati yun. Ngayon sobra ng tagal kasi marami ng aplikante nga. So pocket money, hindi naman ito hindi naman to, ito ay optional lang, pero recommended na magdala ka ng pocket money. Of course, hindi naman paglapag mo diyan sa pinagtrabahuan mo yung may libreng pagkain. Bibili ka pa ng sabon, downy, lahat pa ng gamit na kailangan mo sa bahay, bibilhin yan. Kung wala ka pang rice cooker, bibili ka ng rice cooker. Kung walang lutuan sa accommodation na pinaglalagyan mo yung malas-malas mo, bibili ka talaga ng sarili mong gamit. So, ang 20,000 is maliit lang yan sa baguhan dito sa Croatia. Kasi kasama na yan, magbibili ka ng mga gamit mo, syempre, di ba? Ang 20,000 around 300 euro plus lang yan. Eh ako nga 150 euro pagkain ko lang. Libre pa ako pagkain dito sa pinagtrabahuan ko. Extra pagkain ko lang yan pag out ko or bago pumasok, mga tinapay-tinapay, mga sabon-sabon, lotion, mga ganun. 150 euro is kulang pa sa talaga sa akin. So, kayo nang bahala kung gusto niyo magdala ng extra money o hindi. Basta recommended ko yan na magdala kayo ng extra money. So, ngayon, ang placement fee, kaya hindi ko sinama dito sa sa copy ko kasi yung placement fee magdedepende sa agency yan. Hindi ako agent. Kaklaruhin ko lang nga, hindi ako agent. Nagbibigay lang ako ng information na nasagap ko rin sa mga kakilala ko. Yung placement fee magdedepende yan sa agency. Kung maghihingi sila agad-agad or mag-salary deduction or meron talagang agency na walang placement fee. So, baba ng 35,000 ang ihahanda ninyo. Eh, kung hindi pa kayo taga Maynila, Cebu or Mindanao, so kailangan nyo pa ng extra money para pagkain nyo sa Maynila pag nag-a-apply, titirahan nyo, mga ganun, maliban na lang kung may kamag-anak kayo. So, malaki talagang magagastos or ihahanda mong pera papunta rito. Okay. Sa mga may gusto, comment kayo, sweldo. Ayan, sweldo yung susunod na topic natin, sweldo. Kaya to. Kasi ako lagi walang sweldo. Hindi, meron akong sweldo kasi wala sobra. Kawawa. Ayan, comment down below sweldo at gagawa natin ng topic yan sa susunod na araw. Maraming salamat. Bok. Tubay niya.